Sa simula ng pelikula, maraming turista ang makikitang dumarating sa airport ng Thailand upang bisitahin ang Pattaya City. Kabilang sa kanila ang isang higanteng lalaki na nagngangalang Barney, na mukhang lasing at disoriented. Nakahubad siya at naghihintay sa labas ng police station sa airport. Sa sandaling yun, naalala niya ang nakaraang gabi, kung saan siya ay nasa isang bar. Isang babae ang lumapit kay Barney at pinilit siyang uminom ng labis na alkohol. Sa sandaling malasing siya, isang hindi kilalang lalaki, marahil ay isang kasabwat ng babae, ang nagdala sa kanya sa isang van at ninakawan siya, bago siya iniwang walang damit sa lansangan. Sa kasalukuyan, nakikipaglaro si Barney sa isang batang babae habang naghihintay sa kanyang turn para makipag-usap sa isang pulis. Nang dumating na ang kanyang turn, ipinaliwanag ni Barney ang lahat ng nangyari kagabi at humingi ng tulong para madakip ang babae. Bilang tugon, ang police officer na si Pong ay binanggit na sinimulan na nila ang investigasyon, ngunit maaari itong tumagal ng ilang araw. Nagdulot ito ng pag-aalala para kay Barney dahil wala siyang pera at walang matutuluyan. I've got no money. Bukod dito, ang kanyang passport at iba pang mga dokumento ay ninakaw ng mga magnanakaw. Nang marinig ang lahat ng ito, binigyan siya ni Pong ng isang liham at pamasahe para sa bus, at pinayuhan siyang makipag-ugnayan sa Tourist Information Center. Ipinahayag ni Barney ang kanyang pasasalamat, at bago umalis, nagpaalam na siya sa kanyang batang kaibigan. Kasunod nito, sumakay siya sa scooter at nagtungo sa tourist center, only to learn na sarado ito para sa renovation. Nang walang pera at walang matutuluyan, gumala si Barney sa lansangan ng ilang sandali, bago nakahanap ng isang spot para makapagpahinga. Ilang sandali pa, biglang tumakbo papunta sa kanya ang isang babae na nagngangalang Katen, at tila hinahabol siya ng ilang masasamang lalaki. Gayunpaman, hindi ito masyadong pinansin ni Barney dahil nakatuon siya sa kanyang mga sariling problema. Lumapit sa kanya ang mga lalaki at nagtanong kung nakita niya ang bata. Ngunit si Barney, na hindi naiintindihan ang kanilang wika, ay sinabi lang sa kanila na hindi niya alam. Ikinainis ito ng mga lalaki at nagpasya silang umalis nang hindi nagdudulot ng anumang gulo. Nang sumandal si Barney sa isang menu board sa likod niya, nagulat siya sa sigaw ng isang bata. Naalerto nito ang mga tulisan at bumalik sila para hulihin ang babae. Bumangon din si Barney para umiwas sa gulo, ngunit nang makita ang kanyang laki at bato-batong pangangatawan, natakot ang mga gangster. Ngunit sa sandaling yun, dumaan ang isang tuktok na may malakas na ingay, na labis namang ikinagulat ni Barney. Habang nanginginig siya sa takot, pinagtawanan siya ng mga gangster at narealize na isa siyang duwag. Pagkatapos ay naglunsad sila ng pag-atake kay Katen, ngunit mabilis siyang nagtago sa ilalim ni Barney, na tinanggap ang ilang blow na nakalaan para sa bata. Nang tila wala ng pag-asa ang dalawa, dumating sa lugar ang kapatid ni Katen na si Dokya. Mukhang isang professional Muay Thai fighter si Dokya, at gamit ang kanyang mga deadly moves, madali niyang natalo ang mga tulisan. Sa huli, ginamit ng mga batang babae si Barney upang ipitin ang mga gangster bago sila tumakas. Ganap na nalilito sa mga kaganapan, paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Barney sa mga lalaki, at sinabing hindi niya ginustong saktan sila. Kalaunan, tinanong ni Dokya si Katen kung bakit siya hinahabol ng mga lalaki. Bilang tugon, sinisi niya si Barney, ngunit kalaunan ay nabunyag na dinukutan niya ang isa sa mga gangster. Hindi nagtagal, habang pauwi na sila, hindi inaasahang nakatagpo ng magkapatid si Barney, na ibinalik ang ilan sa mga accessories na naiwan ni Katen. Nang makita ang kanyang kabaitan, nagpa siya ang dalawa na dalhin si Barney sa kanilang monasteryo, at nag-alok sa kanya ng matutuluyan upang doon muna siya magpalipas ng gabi. Pagdating doon, ipinakilala nila si Barney sa senior monk, na nagbigay sa kanya ng pahintulot na manatili doon hanggang sa makita niya ang kanyang passport. Inutusan din ng monk si Katen na maghanap ng damit para sa nakahubad na higante. Pagkatapos ay natulog si Barney kasama ang ilang bata sa monasteryo, ngunit kalaunan ay nabulabog sila dahil sa malakas niyang paghilik. Sa kabilang banda, ipinakita sa atin ang dalawang lalaki na nagngangalang Adam at Smith, na nakipagkita sa isang local Thai businessman na nagngangalang Narang. Ipinakita sa kanya ng mga dayuhan ang isang espesyal na laptop device, na merong nakatagong compartment na mabubuksan lamang gamit ang malabrilyanteng crystal key. Sa ibang lugar, ang mamahaling camellia diamond set ay dinadala sa isang highly secure safe, at nabunyag na ang set ay dinala sa Thailand para sa World Jewelry Fair. Kinaumagahan, ginising ng mga bata si Barney sa kakaibang paraan. Kalaunan, sinamahan niya ang mga monghe sa paligid ng bayan, at tinulungan sila sa kanilang mga ritual. Sa buong araw, nakibahagi si Barney sa iba't ibang aktibidad kasama ang mga bata,
kabilang ang pagkain ng magkakasama, at pagtulong sa mga gawain sa monasteryo. Pagdating ng hapon, dinala siya ni Katen at Dokya sa maliit na restaurant ng kanilang ina sa may dalampasigan. Nagulat ang babae sa higanteng pangangatawan ni Barney, ngunit malugod niya pa rin itong tinanggap. Pagkatapos ay nag-alok sila sa kanya ng isang sikat na lokal na lutuin, isang dish na tinatawag na somtom. Gayunpaman, sa kanyang unang kagat, ang matinding anghang ng ulam ay naging sanhi ng pamumula at pagwawala ni Barney. Nag-transform siya sa isang halimaw na kamukha ng Red Hulk at desperadong makahanap ng tubig. Sa proseso, hindi sinasadyang nakagawa siya ng kalituhan sa restaurant at natamaan pa ang kanilang ina. Nang sa wakas ay huminahon na si Barney, nagpahayag siya ng pagsisisi para sa kanyang mga aksyon, at ipinaliwanag na nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Nangako siya na gagawin ang lahat para kumita ng pera, at tutulong sa muling pagtatayo ng nasirang restaurant. Tumatak ito sa isip ni Katen, at nakaisip siya ng ideya na sanayin siya para sa Fight Club. Ibinahagi niya ang konseptong ito kay Dokya, na pumayag na gawin ang gawain ng pagsasanay sa kanya. Kaya naman, nagsimula na ang mahigpit na pagsasanay ni Barney mula sa araw na yun. Itinuro sa kanya ni Dokya ang mga teknik sa Muay Thai, at inarrange na makipag-sparring siya sa isang batang lalaki. Ngunit sa kabila ng malaking pangangatawan ni Barney, madali siyang nabugbog ng bata. Sa gitna ng mga training session, nagbahagi din si Barney tungkol sa kanyang kamalasan. Ibinunyag niya na nanalo siya ng isang trip papuntang Pattaya City sa pamamagitan ng isang lucky draw na nagdala sa kanya sa Thailand para lang manakawan sa kanyang unang araw. Samantala, isang balita sa telebisyon ang nagulat tungkol sa pagnakaw ng Camellia Diamond Set. Nabunyag kalaunan na sina Narang, Adam at Smith ang nasa likod ng pagnanakaw. Itinago nila ang mga ninakaw na diamante sa loob ng kanilang espesyal na laptop, at tinalakay ang sunod na yugto ng kanilang plano, na kinabibilangan ng paghahatid ng package sa Brunei para matanggap ang bayad. Gayunpaman, dahil meron pa silang ilang araw na natitira sa Thailand, nagpasya silang i-enjoy ang bawat sandali ng kanilang oras doon. Kinabukasan sa isang fight club, nakipagkita sina Katen at Dokya sa isang organizer na nagngangalang Yong. Hiniling nila sa kanya na ayusin ang isang laban para kay Barney, at agad naman itong pumayag. Nanatili sila para manood ng laban, ngunit habang nanonood, na-imagine nila si Barney na nakikipaglaban doon at nabugbog ng husto, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Dahil dito, pinuntahan nila si Barney at sinabing hindi nila ito maaaring hayaang lumaban dahil napakabulok niya sa pakikipaglaban. Kalaunan, magkasamang naglalakad sina Katen at Barney papunta sa service center, nang makita ng higante ang bar girl na nagnakaw sa kanya. Nang maalarma, hinabol niya ito, kasama si Katen na nakasunod sa likuran niya. Nagkataon namang nakita ni Officer Pong ang pagtugis, at sinimulan din silang sundan. Pagkaraan ng ilang sandali, narating na ni Barney ang hideout ng babaeng magnanakaw at natuklasan ang isang koleksyon ng mga ninakaw na pasaporte. Dahil ayaw niya ng gulo, hiningi niya lang ang sariling passport, ngunit sinimulan siyang atakihin ng mga tulisan. Sa kabutihang palad, dumating si Pong sa tamang oras at isa-isang binugbog ang mga kriminal. Habang dinadala niya sila sa kustodiya, nagawang mahanap ni Katen ang passport ni Barney. Gayunpaman, lihim niya itong itinago sa kanyang bag. Kinagabihan, nag-aalala ang magkapatid na babae kung paano sila kikita ng pera para suportahan ang kanilang ina. Sa kanilang pag-uusap, gumawa sila ng plano at nilapitan ni Katen ang kanilang ina, kung saan humingi siya ng pahintulot na sumali si Dokya sa isang Muay Thai dancing contest. Gayunpaman, ang tunay nilang layunin ay para sumali si Dokya sa boxing match at kumita ng pera. Sa paniniwalang isa lang itong dancing contest, binigyan sila ng kanilang ina ng pahintulot na magpatuloy. Kinabukasan, ang magkapatid na babae, kasama si Barney, ay bumisita sa fight club at lumapit kay Yong, at humiling na bigyan sila ng isang match para kay Dokya. Nagkataon namang naroon din si Narang at ang kanyang tropa para manood ng match. Hindi nagtagal, inanunsyo na ang laban ni Dokya, ngunit sa kanyang pagkadismaya, inilaban siya sa isang lalaking fighter, na ginawang ganap na hindi patas ang kanilang laban. Inutos ni Katen kay Dokya na umatras na sa laban, ngunit determinado siyang lumaban para makuha nila ang pera para makatulong sa kanilang ina. Alinsunod sa mga patakaran, kung si Dokya ang mananalo, mag-uuwi siya ng 10 beses na halaga ng premyo. Hindi nagtagal, nagsimula na ang laban, at sa mga unang sandali, ipinakita ni Dokya ang kanyang mga kasanayan, at mabilis na naiwasan ang mga pag-atake ng kanyang kalaban.
Gayunpaman, sa ikalawang round, palihim na itinago ng kalaban ng isang blade sa loob ng kanyang boxing gloves at walang awang hiniwa ang mukha ni Dokya. Halos mawala na siya ng malay dahil sa pinsala, ngunit nagawa niyang mabawi ang kanyang lakas para muling bumangon. Sa kabila ng hindi patas na mga tactics ng kanyang kalaban, ang babae ay patuloy na lumaban ng buong tapang, at kalaunan ay nagawang mapatumba ang kalaban. Nang masaksihan ito, mabilis na sinenyasan ni Yong ang referee na patunugin ang bell, na tinapos ang laban sa isang draw. Pagkatapos ng laban, nilapitan ng tatlo si Yong para kolektahin ang premyong pera ni Dokya, ngunit sa kanilang pagkadismaya, 1,000 lamang ang ibinigay sa kanila. Nang humiling ng mas malaking halaga, ipinatawag ni Yong ang kanyang mga tauhan at pinagtulungan sila. Sa ibang lugar, sa hotel room, ang mga magnanakaw ng brilyante ay nagpapanik, nang ma-realize nilang nawawala ang crystal key. Sa pagtatangkang hanapin ang nawawalang susi, ni-review nila ang CCTV footage na partikular na nakafocus sa Fight Club. Doon, nakita nila si Katen na ninakaw ang susi habang distracted sila. Ngayong kakaunti na lang ang kanilang oras, umupa sila ng isang kalbong hitman at nag-alok sa kanya ng 100 grand para hulihin si Katen. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Barney, na ngayon ay nagtatrabaho na sa fish market. Ginamit niya ang kanyang kinita sa pagbili ng mga construction materials para maitayo muli ang restaurant na aksidente niyang nasira noon. Makalipas ang ilang araw, gumawa sila ng bago at mas pina-improve na restaurant na mukhang mas maluwag. Si Barney ang itinalaga sa gawain ng paggiling ng pagkain, ngunit dahil sa kanyang lakas, nabasag niya ang ilang grinding bowl. Bilang resulta, kumuha si Katen ng malaking mortar na nababagay sa malaking tao. Sa sumunod na eksena, pumunta si Dokya sa palengke para bumili ng papaya para sa restaurant nila. Sa sandaling yun, lumapit sa kanya ang lalaking natalo niya sa laban, at hinamon muli siya sa isang laban. Dahil dito, wala nang naging ibang choice si Dokya kundi ang patulan siya. Sa huli, nagawang manalo ni Dokya sa laban, ngunit nakisali na rin ang mga kaibigan ng lalaki, at nauwi ito sa isang rambulan. Nang makita ito, tumulong na din ang papaya vendor at tinalo ang mga nanggugulong lalaki. Pagkatapos ng laban, inanyayahan ni Dokya ang papaya vendor na bisitahin ang kanilang restaurant. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula ng sumikat ang restaurant, na umakit sa mga lokal at mga bisita na gustong subukan ang sikat na Thai dish, ang somtom. Isang gabi, si Barney, ang dalawang magkapatid na babae, at ang kanilang ina, ay nagsama-sama upang ipagdiwang ang kaarawan ni Dokya. Bilang regalo, binigay sa kanya ni Katen ang isang necklace na ginawa mula sa parehong crystal key. Nang makita ito, naghinala si Dokya, at nagtanong kung galing sa nakaw ang kwintas. Gayunpaman, nagsinungaling si Katen at sinabing peke lang ito. Kinabukasan, si Barney at ang magkapatid ay naglalakad sa kalye nang biglang humarang ang isang van sa kanilang dinadaanan. Isang grupo ng mga lalaki ang lumabas sa sasakyan at dinukot silang tatlo. Pagkatapos nito, dinala sila sa mga magnanakaw ng brilyante, na nagsimulang magtanong sa kanila tungkol sa kinaroroonan ng crystal key. Hindi nagtagal, natuklasan ni Adam ang susi na nakasabit sa leeg ni Dokya at inagaw ito. Ngunit sa isang nakakagulat na twist, trinaydor ni Narang ang kanyang mga kasamahan at tinutukan sila ng baril. Nang makita ang pagtataksil, pilit na pinasigaw ni Adam si Dokya sa sakit, bago ihinulog ang kristal sa kanyang bibig. Habang nag-aaway ang mga miyembro ng gang, sinamantala ni Dokya ang pagkakataon na makatakas mula sa lugar. Bilang tugon, inutusan ni Narang ang ilan sa kanyang mga kasabwat na habulin siya, habang ang iba naman ay inutusang idispatcha na si Barney at Katen. Pagkatapos ay pinaharap nila ang dalawa sa lamesa, handa na upang patayin sila. Ngunit sa sandaling yun, napansin ni Katen ang isang plato ng somtom sa malapit. Nang walang sinasayang na oras, ipinakain niya ang maanghang na dish kay Barney, na naging sanhi upang mag-transform siya sa isang galit na pulang higante. Gamit ang kanyang lakas, madaling natalo ni Barney ang mga masasamang lalaki, bago nagmamadaling lumabas upang iligtas si Dokya. Sa daan, nakasalubong niya ang tatlong malalaking wrestler, na nandoon para pigilan siya. Sinimulan nila siyang bugbugin, at nang makita ito, nagpasya si Katen na maghanda ng isa pang batch ng sobrang anghang na somtom, gamit ang ilang sangkap sa malapit. Sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, ipinakain niya ang lahat kay Barney, na muling nag-trigger sa kanyang hindi makontrol na transformation. At gaya ng dati, tinalo niya ang mga wrestler na yun. Samantala, sinubukan ni Dokya na iwasan ang mga tumutugis na gangster, at nagsimulang makipaglaban sa daan. Gayunpaman,
Ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang saysay dahil sa huli ay nahuli siya ng kalbong hitman na tinutukan siya ng baril. Nakita ito ni Barney mula sa malayo, kaya nagmamadali siya upang iligtas ang kaibigan. Sa kasamaang palad, binaril siya ni Narang, dahilan para bumagsak siya sa lupa habang namimilipit sa sakit. Lumapit sa kanya si Dokya na may luha sa kanyang mga mata at ibinalik ang kanyang passport. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatago nito sa kanya, at sinabing ginawa niya lang ito dahil natatakot siyang iwan sila ni Barney. Naantig si Barney sa mga salita, at nang buksan niya ang passport, nakakita siya ng sketch na naglalarawan sa kanya kasama ang magkapatid na babae. Samantala, muling nakipagkasundo si Narang kina Adam at Smith, na bumaril sa kalbong hitman, bago kinaladkad si Dokya papasok sa kanilang private jet. Kalaunan, bubuksan na ng mga magnanakaw ang bata upang kunin ang crystal key, habang si Barney naman ay ginamit ang kanyang natitirang lakas at sumugod patungo sa eroplano. Sa loob ng aircraft, biglang nagbago ang kilos ni Narang, at muli niyang pinagtraidoran ang kanyang mga dayuhang kasabwat, bago sinaksak si Adam. Bilang consequence sa kanyang pagtatraidor, nagawa din siyang barilin ni Adam, na nagresulta sa pagkamatay nilang dalawa. Pagkatapos ay hinarap ni Barney si Smith sa isang mabangis na labanan, habang si Dokya naman ay tumakas na mula sa eroplano. Habang tinatalo ni Barney ang huling kalaban, sumuko siya sa kanyang mga sugat at bumagsak sa lupa. Nang masaksihan ito, sumugod ang dalawang magkapatid na babae sa kanyang tabi at nagsimulang umiyak para sa kanya. Desperadong buhayin ang kaibigan, hiniling ni Katan kay Barney na buksan ang kanyang bibig upang mapakain siya ng ilang somtom. Nang marinig ito, himalang nagkamalay ang higanteng lalaki at tumakbo palayo, habang sinasabi na hinding-hindi na siya kakain kailanman ng dish na yon. Sa huling eksena, makikita natin na nakabalik na si Barney sa kanyang sariling bansa, kung saan isinama rin niya si Katan para sa isang maikling holiday trip, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.